Hindi bababa sa 17 establishmento ang nasunog sa isang palengke sa North Caloocan kagabi. Nagkaroon pa ng mga pagsabog sa kasagsagan ng sunog. Ang mga nagtitinda halos wala raw naisalba dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. May unang balita si James Agustin. Nagliwanag ang kalangitan sa laki ng apoy na lumalamon sa magkakadikit na tindahan sa isang palengke sa barangay 180 North Caloocan, mag-alas 10 kagabi. Sabay sa pagresponde ng isang fire truck, kita na may biglang sumabog mula sa mga nasusunog na tindahan. Ilang segundo pa ang lumipas, nasundan ito ng mas malakas na pagsabog. Agad na itinaas ng Bureau of Fire Protection ang ikalawang alarma. Nasa 12 fire truck ang kailangang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Tuluyang napula ang sunog matapos ang halos 1.5 oras. Tumambad ang pinsala. Hindi bababa sa 17 commercial establishments at stores ang natupo. Nasunog din ang 2 motorsiklo. Mahina po ang tubig sa hydrant. Kailangan tasan namin alarma para may enough na supply ng tubig. Kasi marami silang stock na LPG. Tawag dito, cooking oil, marami paninda na cooking oil. Saka mga bigas. Suspected na pinagmulan nung sunog dun sa parlor area. Pero under investigation pa po kung anong cause ng sunog. Si Aling Virgie napaiyak na lang dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Pinaghirapan daw niyang itaguyod ang tindahan sa loob ng 3 dekada. Nagbayanihan lang daw ang ilang residente para mailigtas ang bedridden niyang asawa. Ako'y nasa loob at ang asawa ko ang aking binabantayan. Nung makita ko ang apoy, ay palikod na din. Sabi ko, Ama, narito na sa likod. Mabilis na pupunta dito sa atin. Hindi ko alam kung anong pangyayari. Ulti nga akong mga gamot namin, maintenance lahat. Wala ko kami nakuha, wala. Tumulong naman si Roel sa pag-apula ng apoy pero hindi raw kinaya. Mapakabilis, mabilis. Tapos pagpasok ko sa loob ng tindahan ko, nadila na yung apoy. Hindi ko na naintindi yung mga gamit yung iba. Wala kami naisalba. Back to zero ulit. Simula. Magsisimula ulit kung saan mga gahanap ng puhunan. Nagpaabot ng paunang tulong pinansyal si Congressman Dean Asistio sa mga may-ari ng nasunog na tindahan. Ikinalulungkot namin yung nangyari sa mga naghahanap buhay. Pero kahit papaano, pasalamat kami dahil wala akong buhay na nasakripisyo. Sa inisyal na pagtataya ng BFP, umabot sa ₱250,000 ang halaga ng pinsala sa estruktura. Itong unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.